We asked the security guards to execute an affidavit or salaysay kung saan na discover po ng labor inspector na hindi naman pala 8 hours base sa nakalagay sa kontrata ang kanilang trabaho, but rather 12 hours or more. So, Parang nagiging norm na yung 12 hours eh. po. Tapos babayaran ng overtime, yung iba walang overtime. Paano po yan? So, how do you monitor? Opo, nakikita po namin yan sa mga kanilang employment records, yung kanilang mga payslip or payroll. Doon po namin ini-start ang pag-compute po ng mga underpayment of wages, non-payment of overtime pay. Kaya usually po sa security establishments, dito po kami maraming monetary award na naibibigay. Mhm. And usually it goes to millions po, pag ganun po. Okay. Ah, siguro pwede niyo po involve yung SOSYA kasi mas takot yung security agency sa SOSYA kaysa sa DOLE. Pardon me, pero yun po talagang katotohanan. Pag sinabing SOSYA, nanginginig sila kasi pwede silang ipa-stop operation right there and then. Unlike sa inyo DOLE, may mga proseso-proseso pa. So coordinate with SOSYA, pasyalan niyo po siguro yung mga security agency, doon kayo mag-inspect and then pabukas yung libro. Pag nakita niyo may problema, multahan and then i-correct. Tama po. Now, um, sa mga nakaraang hearing sa isa kong committee sa public services na pag-uusapan yung safety ng mga passengers at kung bakit nagkakaroon ng mga disgrasya ay sapagkat overwork yung mga bus drivers. In fact, sa isang speech ni PBBM, ni Presidente Bongbong Marcos, nabanggit din niya yon na overwork yung mga bus drivers. Wala ho ba tayong way na para ma-ensure na yung mga bus drivers hindi sila lumampas ng more than 6 hours, especially sa public, kasi overfatigue sila. Yun ang kukos ng disgrasya, human error. Nakatulog. Katulad yung sa SLEX, nakatulog yung driver. How do we monitor this? Dapat magtulungan ang DOLE at saka yung DOTR para ma-ensure na walang overwork na mga driver. Bus drivers, especially. Opo, meron na po kaming na-issue na Department Order 118 series of 2012. Really, it was aimed at addressing yung overwork hours ng mga ating driver conductors. And I think, and with regard to their wages, is that ang DOTR po ay would request from the Department of Labor kung meron pong pending labor standards case ang isang particular bus industry, just to check kung nagko-comply nga ba ito sa labor standards ang particular bus company. Um, Sa ibang bansa tulad sa Brunei and then sa Europe, meron silang ini-install na device. At yung device na yun, it will monitor yung activities ng drivers nila. Na after 6 hours, magla-log in siya o magla-log out, hanggang 6 hours lang siya. At dapat magkaroon siya ng break. Pag break time, talagang kailangan niyang tumabi. How's that? I-explore natin kaya yon na lahat ng mga public buses natin may ganon. Monitor na after certain period of time o 6 hours, hindi ka na pwede mag-drive. Dapat meron ka ng karelyebo. Kasi ito pa mama, reality, totoo to, real talk to, reality to. Marami sa mga bus drivers nagsashabu. Totoo yan. Marami. Umaamin pa sa akin. Ba't sila nagsashabu? Ba't ka nagsashabu? Eh, kasi long drive. 12 oras yung imamaneho niya from here to there. Para gising siya, magsashabu siya. Diba? Para ma-meet niya yung quota. Ilan lang nahuling nung mag-inspection kami, random inspection kasama yung PDEA. Ilan sa mga drivers doon, papunta probinsya, nag-positive siya sa buo. So how's that? Anong sa palagay niyo ma'am? Yung maglalagay tayo ng device para ma-monitor yung mga driver, yung activities nila, kung kumusta sila mag-drive o ilang oras sila nagmamaneho. Sige po, Mr. Chair.
sabihan ko po ang aking mga boss, but I think that is feasible. I think we need to register all the driver conductors, and they will have to seek approval muna kasi it's online lang naman, online app. Mhm. Kung ilang mamomonitor ang kanyang time in at saka yung time out niya. And then kung kung more than 6 hours siguro, then it can be monitored Hindi by. sa apps, ma'am. Meron talagang device installed sa mismong unit ng bus. Kasi kung Okay, apps, pwedeng doktor-doktoran yun eh. Doon mismo sa bus na sige, makikita ng mga pasahero, sige po. di ba? Para yung driver, pagdating ng 6 hours, magla-log out na siya. So malalaman natin na 6 hours lang siya, hindi sumalampas para makiiwas po tayo sa disgrasya. Baka facial recognition din doon sa may manibela. Di ba? Tingnan niyo po, baka Opo. pwede natin gawing compliance yan. Ah, paggawa ng candy. Ano bang pangalan ng paggawa ng candy? Colombia. Colombia, sir, Colombia. Sir, you're the owner or the lawyer? Colombia. Okay. Colombia sa inyo, ano po? Um, bagsak sa sanitary practice. Ano pong reaction niyo, sir? Nandun ako eh. Dugyot, Uh, dugyot, sir, dugyot. Your Honor, Mr. Chair, actually, the very next day po na nag-inspection kayo, we did already corrective measures and it's Ayan, oh. still ongoing po. Ayan, oh, temo, yan, oh. Yes, sir. Yan, oh, nagkalat na yan, marumi. Tapos, i-swipe nila ganun, tapos ibabalik dun sa ano ulit. Konti, sa makina. Ayan. Nakita niyo po yan, sir, oh. So, anong ginawa niyo dito, sir? Sa mga, Uh, sa mga ito. Ayan, oh. Actually, sir, yung ganung ano po, yun lang yung form niya, yun po yung sinusubo sa machine, pero inaayos na po, sir, dahil na-call nyo na po yung attention namin. So, yung sanitation po ang number one priority ng company ngayon, sir. Dapat, sir, kasi ang kumakain ng mga candy, karamihan ng mga bata. At alam niyo naman yung mga bata, madali magkasakit po yan. Yes po, Mr. Chair. Ayan, oh, yan. Tulad yan, oh. Napakadugyot, sir. Tapos may mga ipis-ipis pa nakita yung mga staff ko. Linisin niyo po yung mga makina niyo. Actually, Mr. Chair, meron kaming dalang mga corrective measure documents na may papakita na yung mga napansin nyo po, agad-agad pinagawa ni owner ng paraan na may isaayos po. Tapos magkuha kayo ng mga cleaners, linisin yan. Oh, Yes, pakintabin yan. yes, Mr. Chair. Kasi pag ganun marumi, magnet yan sa mga ipis, sa mga daga. Sir. Tapos yung mga bubong nyo, sir, paayos kasi siyempre yung kesame, may daga doon, lulundag yung daga doon sa mixklahan ng candy. Yun na. Yes po, Naging Mr. Chair. sabaw na yung daga, yung dumi ng daga doon sa candy. Ano, sir? Actually, Ayusin nyo. actually, Mr. Chair, we are open po to improving our plant and production standards. Yun po ang posisyon ng company ngayon, sir. Okay. Sige. Dole, di ba kasama kayo sa pag-inspect, ano? Balikan natin. Balikan nyo. Bibigay ko sa inyo listahan. Not only those companies na we visited, sana po magbisita rin kayo on your own, moto proprio. Kayo na, kahit hindi ko na kailangan pang sumama, siguro. And then you give me a report. Okay. Ano pa ba yung buti lang. Dito yung TUCP, BMP, Centro, FW, KMU, nagkakaisa. Sino unang kausapin? TUCP. Ayun. Si Mr. Yes, Carlos sir. Good Miguel afternoon. natin. Carlo po from TUCP. Sir, Yes, magandang sir. hapon po, sir. Yan na nga po. Sir, kanina po kayo nakamonitor. Ano pong reaksyon nyo? Ano pong mga suggestion nyo? Ano pong opinion nyo? Yes, Dito sir. sa nangyari sa atin? Actually, sir, tinitignan namin yung 2022 bill nyo po, yung Wage Theft Prevention Act na pinail nyo po. Ah, kaya lang natitira na lang tayong 6 session days. So, ang TUCP po, no, titignan namin at magfa-file din po kami ng counterpart bill noon sa House of Representatives po pagbalik. Pangalawa po, yung issue dun sa yung piece rate na kailangan at least within the minimum wage or above the minimum wage. Kami